Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Durst TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Durst TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Wait lang mga kaibigan at mag-subscribe muna tayo. All natin. Yan. I-like na rin natin mga kaibigan. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po, kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dawarkads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TVJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, ay nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pag-suporta at pakikinig, syempre, dito po sa ating munting channel, ano? So, eto na at simulan na po natin ang balitaan na tunahin natin ng tungkol sa dalawang nakaligtaan nating ganap kahapon sa Bulaga, sa segment po nilang G sa Gedli na kung saan may isang part doon na may lolo pong dumaan sa likuran nila Buboy habang sinasagawa po yung interview doon. Sumilip pa si Lolo. Shoutout sa'yo Lolo. Sa winner ng G sa Gedli na mag-ina. So actually, napansin ko na ito kahapon. Hindi ko lang po binalita sa inyo pero nag-iisip na ako niyan kahapon nang bakit ganun. Parang ang pangit naman ang ginawa dun sa lolo na nakatingin sa kanila tapos biglang inalisan po ng camera tapos pinokos doon kila nanay at isko. Medyo matagal din po bago ibalik sa side ni Buboy yung camera na kung saan ay kita po yung nasa likuran niyang Pwede siguro mga kaibigan or pinaalis nila no. Pinaalis siguro nila kasi matagal daw yung yung spot kila Buboy dyan nakapokus daw sa mananalo. Para siguro mapalis nila yung matanda pero bakit naman ganun? Parang ang pangit naman pag ganun mga kaibigan. Parang may halong kabastusan yung mga ganun, di ba? dadaanan. At pagbalik nga po ng camera, ayun, wala na po si Lolo na parang nangungusap yung mga mata na gustong lumapit po kila Buboy. Pero biglang binaling yung camera sa ibang side. Marami po ang nakapansin yan ha. Hindi lang po tayo. Sabi ng ilan, hindi lang pala mic ang inaalis, kundi camera din. Iniiwas nila yung camera sa maaring makadistract sa sinasagawa po nilang interview doon sa nanalo kahapon. Hindi ba nila alam na ang pagiging Ayun yung video mga kaibigan no. totoo ang isang sekreto para umangat sila at suportahan po ng tao. Yung mga on the spot na pangyayari, hindi dapat yan pinipigilan at tinatago. Lalo na kung medyo matanda na po yung makikita natin, di ba? Kung sila Jose at Wally, baka tinawag pa po yan at binigyan po ng tulong pinansyal. So kilala naman po natin si Jose, maawain po yan sa mga matatanda, mahabagin po yan. Pero sa Bulaga, ayun, at inalisan po ng kamera. Hindi po nila pwedeng sabihin na hindi po sadya yun. Dahil kung tutuusin, paparating pa lang po si Lolo, dapat pinakita na po nila yung malasakit na dala po ng show nila. Totoo yun mga kaibigan. Kasi kung meron kang ganyan mga kaibigan, tulad yung pagmamalasakit sa mga, lalo sa mga matanda, baka mas lalo ang susuportahan ng mga tao na yung show na ganito, ay matulungin sila sa ganito, sa mga ganito, ganyan, ganyan, di ba? Baka mas lalong suportahan sila ng mga tao, pero kung mga ganyan-ganyan lang din pala na pinapakita nila, puro kapikihan, kaplastikan yung pinapakita nila sa show nila, parang ang pangit ng mga kaibigan, tapos mahalata ng mga tao. Yan ang dudurog sa kanila. Yan ang sisira sa kanila yung mga ganyang kalakaran. Hindi tulad sa TVJ, na kahit on the spot yan, tutulungan at tutulungan nila talapitan, lalo si Jose Rawe, maunawain yan mga kaibigan. Matulungin lalo sa mga matanda. Diba?
Alam nyo, pwedeng-pwede sanang gawing strategy ng tape yun eh. Para magustuhan sila ng marami, sana. Kaso wala nga po pala silang ka-creative. Hindi sila nag-iisip ng lalong ikakaganda ng segment nila, unlike Jose at Wally na wala na pong script-script. Once na nakita po nila yung matanda, alam na po nila yung gagawin po nila. Kaya nga nakuha po nila yung puso. Tandem kasi ito eh, si Jose at sa si Wally, mga kaibigan. Kumbaga magkarugtong na yung bitukan itong mga to pag nag-usap silang dalawa eh. Para kahit on the spot sila magsalita yan, kaya nila, mga kaibigan. Ng marami kasi may puso sila at makatao. Mm. Samantalang kaugnay naman ang ganap na ito kahapon sa segment nilang G sa Gedli, ang dami pala talagang nangyari sa doon kahapon bukod doon sa mga nauna nating naibalita na nagsiper si Buboy sa harap ng kamera at syempre binara si Buboy ng anak nung Ng tete, ang pangit naman nun. Magsisipir ka sa harap ng camera tapos kitang-kita ng mga tao. Parang ang pangit naman ng sagwa, tignan, mga kaibigan. Parang hindi siya presentable tignan. Parang para sa akin, mga kaibigan, malas tignan yung mga ganong klase pangyayari. winner. So meron pa po palang isa na napansin ang marami. So may isang ali po doon na dumaan sa likuran ni Buboy at tila baga kinurot or kinurit si Buboy kasi napalingon po si Buboy nung time na yon eh. Talagang gigil na gigil po sa kanya yung netizen na dumaan. So kung inyong matatandaan, yung sasakyan po ni Buboy, ginasgasa naman ng hindi po makilalang netizen. Talagang masasabi natin na sukdulan na po ang pagkainis ng mga tao sa kanya dahil sa mga ginagawa niya pong kabulastugan sa show. Samantalang pag-usapan naman natin ang inilabas ng isang page tungkol po sa hatol ng MTRCB sa nalabag ng Showtime. Napatong-patong na po pala at maging ang tape Bulaga patong-patong na din po pala ang violation nito. Bukod pa po sa pag-air ng tape episode nung umalis po ang nung May 31 nung umalis po ang TBJ sa tape. So may isa pa palang nakapending sila na violation itong tape Bulaga. Nako, matindi po ito. So inahin nating basahin ang kumpirmadong inilabas ng page tungkol po sa Showtime. So base po sa post ng isang page na to, basahin natin. Confirm bukod sa sabi dito, confirm bukod sa icing issue, may dalawa pang pending issue ang It's Showtime sa MTRCB. Mga posibleng penalty or verdict kapag napatunayan ang paglabag. Number 1, suspension or cancellation of the permit to exhibit. Bukod pa rito, mayroong 7 hanggang 8 issue ang pinalampas ng ahensya. Grabe, ang dami palang issue, no? Tanging warning lamang ang ibinigay. So, yan po ang nakalagay, or yan po yung naging pahayag or naging post ng isang page. So, may dalawa pa po palang pending issue ang It's Showtime bukod sa icing na yan. At take note, 7 to 8 ang pinalampas ng MTRCB na issue at tanging warning lamang po ang binigay ng MTRCB sa It's Showtime. So, ang maaring parusa ayon dito, once na napatunayan ay suspension or cancellation of the permit to exhibit. Mabigat po ito, baka hindi na po sila makapag-show nito pag inalisan po sila ng permit. Magsasara ng di oras, mga kaibigan, ng show kung sakasakali. Kasi ang dami na po pala talagang naging violation ng It's Showtime plus may 2 pending pa pala. Buti sana kung suspension lang, base kay Madam Chair Lala Soto, marami na nga pong violation ng show na ito. O baka sa mga panatiko po ng Showtime dyan, sabihin nyo na naman na pinag-iinitan ang It's Showtime ng So, ito lang, mga kaibigan, mga katulad namin nagre-review or nagre-react. Wala naman kaming kasalanan dyan, mga kaibigan. Kumbaga sinasabi lang din naman namin kung ano yung nababalitaan namin at kung ano yung nakikita namin. Huwag nyo naman kayong pag-initan. Hindi namin kasalanan kung yung mga idol nyo, may mga nilabag sila. Diba? Lalo na yung mga nagpapakita ng mga kalaswaan. Diba? Ang pangit kasi, mga kaibigan, tapos kung sino-sino pa nakakanood dyan, halo-halo, lalo sa mga bata, mga kaibigan, kabataan.
MTRCB. So wala pong ganon. Walang pinag-iinitan kundi trabaho lang po ng MTRCB na itama yung mga mali na nakikita sa isang Tama. live show. Samantalang sa Tape Bulaga naman, ano yung desisyon ng MTRCB? Patong-patong na din po pala ang violation nito. Ayon sa kasunod na post ng isang page, tungkol naman po ito sa Tape Bulaga, no? Ganito po at basahin natin. So, confirm, bukod sa It's Showtime, isa pang katapat ng EAT sa noontime or Eat Bulaga ng tape nakatanggap ng stern warning sa isang violation. Nauna nang nakitaan ng violation ng ahensya ang Eat Bulaga tape matapos hindi umere ang live episode noong May 31, 2023 bago umalis ang TBJ sa GMA. Ayon sa ahensya, live ang permit to exhibit ng Eat Bulaga or tape GMA at paglabag umano ang pag-ere ng replay episode nito. Bukod pa rito, nakatanggap rin ang noontime show ng tape ng stern warning mula sa ahensya patungkol sa isang recent incident. Ang naturang violations pending ngayon sa Adjudication Committee ng MTRCB. So ano kaya yung violation na yon? Ano? Oo nga. Ano kaya yun mga kaibigan? Pero may mga nasabi-sabi na sa TBJ mga kaibigan. Yun na kaya yun? Hindi natin alam ano mga kaibigan. Basta abangan na lang natin. Baka sakaling ilabas din yun. Malay natin bukas o susunod na araw. Malaman natin. Malay natin biglang magsara ang tape Bulaga. Karma is real na mga kaibigan. Tawag dyan. Pag ganun nangyari. Nakapending. Ito na kaya yung sinasabi ng mga TBJ defender natin na hawak po nila na kung saan ay may nakitaan sa Tape Bulaga ng Cocomelo. Nako, matindi po ito. Yari po ang Tape Bulaga dito, no? Kasi pag live ang isang show, dapat maging responsable tayo. Dahil hindi lang tayo ang nakakakita niyan or nakakanood nito, kundi buong Pilipinas, buong bansa, buong mundo na nga po eh. So, magsilbing aral sana ito sa kanila once na lumabas na po yung mga verdict na yan or yung mga hatol na yan na ilalabas po or ibababa po ng MTRCB. So, antayin na lang natin kung ano pong hatol ng MTRCB sa dalawang noontime show na ito. So ano po ang masasabi ninyo sa update na ito? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.